kasamang Andy, gusto ko lang ibanggitin dito na nakikipag-ugnayan tayo, although wala pa tayo nakukuha sigurong magandang feedback. Halimbawa, may mga sikat na mga, halimbawa, food chain, mga ganon, na humihingi tayo ng kanilang permiso na gamitin yung kanilang mga logo. Kasi may following na sila eh. Kung sila ina-identify natin na advocate sila ng ating pakikipaglaban sa droga, makita lang yung kanilang logo eh, yung nakakakita nito, naniniwala na dapat sundin. Halimbawa, yung McDonald's, Jollibee, even mga Smart, Globe. Meron kaming ginagamit yung kanilang logo at saka yung kanilang mga phrases, dinudugtungan namin sa sa mga messages. Tama. Para halimbawa, isang sikat na hamburger chain. Sabihin natin doon na kung para kayo maging masaya, ganito, ganon. Tapos pinapakita natin yung muka ng kanilang mascot na masaya at na-identify na anti-drug advocate sila. Hopefully, we can get a positive response mula sa kanila rin. Sana kahit sa mga malalaking giant na mga ABS-CBN, GMA, yung mga Channel 5, gano'n. Kahit isa nila segundo lang. Di ba? Mapakita na sa mga tao. Siguro libre naman tayo na ron. Di ba? Laki-laki na binabayad ng mga politiko, di ba? Ba't tumulong naman sila sa kampanya kontra sa illegal na droga? Dahil malaking epekto na nito sa Pilipinas. Yung mga patayan dyan, 90% ng heinous crimes dahil sa droga. Ikaw ba, kung matinong pag-iisip mo, nakatabo na sa kwan, buhay pa, tinatabunan mo ng lupa. Yung sa nangyari sa Laguna, pinatay lahat, wala namang kalaban-laban, pinatay lahat ng mga magnanakaw sa bangko. Sigurado may tama sa droga yon. Kami, Secretary, sa bahay namin, pinasok na kami noong January 1987. Mabuti at ang pumasok sa amin, hindi mga basag, yung durog. No? Kung durog yun, patay na kami lahat sa bahay. So, mahirap yan. Si Yusek Romel Garcia. Hindi po nakakapagtaka yun, no? Sapagkat sa mga marami na tayong napag-usapan sa masamang epekto ng droga, talagang tinatamaan po talagang pag-iisip. No? In fact, marami po, kung titingnan po natin ngayon sa mga statistics ng mga mental hospital sa halimbawa, isa na sa pangunahing kadahilanan ng pagkasira ng pag-iisip, yung droga. No? At sa amin pong mga addiction specialist, noon po, nung ako'y private practitioner, nung tinginan ko po yung, kahit noon pa, yung mga list ng ating pong mga pasyente, yung mga two-thirds, about 66% ng mga pasyente na pumupunta sa mga doktor, they manifest one form or another ng mga psychiatric symptoms. Kaya nga po, natatamaan yan ang kanilang normal na pag-iisip, yung judgment. Kaya nga po, karamihan sa kanila nakakagawa ng mga krimen. At, Dok, may iba ako. May mga nagsasabi, may mga kaibigan ako, na yung mga droga, yung mga ibang droga, iwan ko kung ano, nakaka-add daw sa sex urge. Meron po kasing... Ewan ko kung bakit. Hindi, wala tayong masamang intensyon, pero para malaman natin, bakit? Actually po, nasa psychological po yan no? Meron pong isang gamot na kapag ininom po ito, parang mas sensitive sila sa touch, parang ganon. So, ibig sabihin yung sexual pleasure na parang ganon, na-enhance, ano? Yung daw ecstasy. Opo. Yung daw ecstasy. Yung ecstasy, no? Yung ecstasy daw, galaw daw ng galaw ang mungkuan. Opo. Lahat ng parties mo gumagalaw. Kaya kahit anong galawin daw sa'yo, gagalaw-galaw ka na rin. At isa Yun daw ang ecstasy. Isa po pong epekto niyan, loss of inhibition. No? Kaya nga po nawawala yung kanilang inhibition. Kaya nakakagawa ng mga bagay na otherwise hindi nila magawa sa normal na katinuan ng isip. No? Kaya nga merong diyang nagre-rape. Kaya meron diyang nakagawa ng hindi maganda. Kahit sa matanda. Dahil nga doon sa effect sa ulo. No? Actually, merong tinatalakay po natin yan, tumataas yung isang neurotransmitter na kung tawagin ni dopamine na nakakasira sa ulo. Actually, pag tinignan po natin, meron pong pa-eksperimento, meron na pong pag-aaral, medical studies, na tinitingnan nila noong una, ano ba ang diferensya ng siraulo tsaka normal? Ang nakita po nila, yung mga psychiatric patients, mataas yung dopamine. Kaya yun po yung nagpapagulo ng utak.
Kasi ginagawang masyado aktibo yung utak, naguguluhan ng utak. Yan daw po ang pagkakaiba ng psychotic tsaka normal. Mataas ang kanilang dopamine. Ngayon, ano po ang kaugnayan? Ang epekto naman ito kapag na-introduce yung tinatawag na commonly abused drugs tulad ng shabu at marijuana, it increases that dopamine level. So in other words, wala na ngayong pagkakaiba yung psychotic, yung siraulo, tsaka yung tao na nakahay sa droga. Kaya nga po nakita natin kung nagwawala yung mga siraulo na nakakasakit, yan din ang pwedeng magawa. So ng it isang really dulls psychotic. the mind. Opo. O pero yung ibang epekto. Sabi na, ang dami ko nakakausap. Yung mga palag lang ganun yung... iba raw talaga ang epekto. Sabi nila, palag parang it rhymes daw. Yung isa, mga palag na rin. Opo, ganun po. No? Ayun, At papahalam na muna tayo. Oo, sumobra na tayo. Isang oras lang tayo. Ang ating muli ang ating po mga kasama rito sa ating programa mula sa Department of Health, isa pong psychologist na sabi ni Secretary ay ibabalik niya sa DDB, si Ms. Norma Lacaba. Si Emma Pastor-Pili, siya po naman ay mula sa Preventive Education Training and Information Division ng DDB. Ang ating po mga taga-PIDEA, si Director Joseph Ladip at si Ms. Evangeline Almenario. Samantala, sa mga commissioners po natin, nandito po si Yusek Romel Garcia at ang executive director po ng ating Dangerous Drugs Board, si Yusek Edgar Galvante. Emma. Kasama rin po si Emma Pastor-Pili. Miss Emma Pastor-Pili, siya naman ang training specialist mula sa DDB, Preventive Education Training and Information Division, at of course si Director J. Francia. Ito si Si Kajes Aranza. Kajes, maraming salamat ha. May basta secretary. At yan, may ikipag-ugnayan sa iyo ang Executive Director ng DDB, si Gawin Yusek natin. Albante. At saka, para may dun iba, yung ad pala na sinasabi nyo, lahat ng commercials, nakapuna, no? Na ang laki ng tiyan. Ikaw, nakapuna, nag-diet ata. Hanggat pinakumpine ko sa St. Luke's, pinag-executive check-up ko lahat, wala pa rin. Talagang ginawa naman namin lahat na. Kaya kami nakikiramay at ako'y hindi pa pwedeng makipaglamay dahil mahina pang immune system ko rin. Dahil din ako sa ospital, lalo na sa ano yun sa crematorium ba yun? O ano? Yung ano? Saan ba yun? Yung lugar? Arlington. Sanitarium. Santuario. Yun. Kasi hindi ako pwedeng kamukha. Hindi sa maraming tao. Kaya nga yung mga kasamahan kong biskag, hindi ako pwedeng mangampanya pa, bawal din sa amin. Pero nalulungkot na yung mga kasama ko sa biskag. Huwag kayo mag-alala at kahit pa paano, wala natin dumarating na tulong galing sa kung ano-anong partido. Kawawa naman yung mga kandidato. Yung mga kandidato ko sa biskag, sa ngayon hanggang tarpaulin pa lang at saka yung ban ang naibibigay ko. Pagtisan lang po nyo at tayo hanggang ngayon nangangalap pa ng pondo. At darating tayo dyan para makatulong sa inyo. At magandang umaga po sa lahat. At sa ngalan ng DDB at saka PIDEA, kami po nagpapaalam para sa susunod na linggo ulit. Salamat. Salamat, Secretary. Secretary Bebot Villar, Chairman ng Dangerous Drugs Board. Ngayon po sa mga maaari ho ninyong tawagan para sa lahat ng impormasyon tungkol sa mga kampanya ng Dangerous Drugs Board, tawag lang sa 929-1753, 929-4544 o 929-4544. Ang email ay info@ddb.gov.ph at ang website ay www.ddb.gov.ph. Ito po naman si Andy Vital sa Bayan Kontra Droga. Sumainyo ang Bayan Kontra Droga. Bayan Kontra Droga. Samahan ang